Nagsimula ang love story na ito sa isang babae na nagngangalang Risa. And it is her first day in a brand new college na medyo malayo. Nagpa siya ang kanyang ina at boyfriend na i-drop siya sa kanyang bagong dorm sa kolehiyo. Doon ay ipinakilala siya sa dalawang babae na ang pangalan ay Stephanie at ang kasunod nito ay si Damian. Malinaw na ang babaeng ito ay napaka-outgoing at napakadaldal. Ang kanyang ina ay nakaamoy ng damo at lumabas doon. Ngunit sinundan ito ni Risa at hiniling na huwag gumawa ng eksena. Tiniyak niyang magtiwala ito, gaya ng ipinangako niya dito. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ina at inintindi siya ng mabuti bago umalis. Umalis na rin ang boyfriend ni Risa matapos siyang bigyan ng cute na halik. Bumalik si Risa sa kanyang silid kung saan siya tinanong ni Stephanie kung natakot nito ang ina niya. Sa tingin ni Stephanie ay cute ang kapatid niya, ngunit itutuwid niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ang kanyang kasintahan. Umalis kaagad si Stephanie kinabukasan. Nagising siyang tuwang-tuwang naglakad papunta sa kanyang silid-aralan kung saan nakatagpo siya ng isang lalaki na ang pangalan ay Roland. English major ito as opposed to Risa na ang major ay economics. Mukha siyang excited at masigasig para sa kanyang mga klase. Bumalik siya sa kanyang dorm. Bumalik siya pagkatapos maligo at nadatnan niya ang isang lalaki na nakaupo sa kanyang silid. Mahinahon itong nagbabasa ng libro. Nagulat siya nang makita ito at hiniling na umalis. Dumating doon si Stephanie at kinumpirmang kaibigan niya iyon. Hiniling dito ni Stephanie na sumama sa kanila sa party. Ngunit sigurado ang lalaki na hindi siya sasama. Bago umalis ay sinabi nito sa kanya ang pagtatapos ng librong binabasa nito na tinatawag na Dakilang Gatsby. Kinabukasan, nag-aral siya sa silid-aklatan at muling nakita ang parehong lalaki. Dahil dito, hindi siya komportable habang parehong nagtitinginan sa isa't isa. Maya-maya ay nilapitan siya ni Stephanie at tinanong para pumunta sa isang party sa gabing iyon. Pinilit niyang huwag pumunta, ngunit nagpasya siyang baguhin ang mga bagay ng konti. Pumili si Risa ng damit na isusuot nang makita si Stephanie na medyo naka-formal. Kumain sila sa party kung saan nag-iinuman at nagsasaya ang bawat isa. Maya-maya ay ipinakilala si Risa sa lahat ng kaibigan ni Stephanie. Doon ay hiniling ng mga ito sa kanya na uminom ng konti. Noong una ay nag-aalangan siya, ngunit nauwi iyon sa pag-inom ng isang shot. Pagkatapos magsalita ng bastos tungkol sa kanya ang isang babae mula sa grupo. Nagpa siya silang maglaro ng truth or dare. Pinili ni Risa ang truth at siya ay tinanong kung saan ang pinakabaliw na lugar na nagkaroon siya ng romantikong sandali. Nagpasya siyang ipas na lang ang tanong at pinili ang dare. Dumating ang masamang tao mula sa grupo at tinanong kung gagawin niya ito. Ngunit tapos na siya sa laro at lumayo. Tinawagan niya ang boyfriend niya, pero medyo pinagalitan siya nito sa pag-inom at tinapos niya ang tawag. Maya-maya ay pumasok siya sa isang bakanteng storage room at tumingin sa mga libro. Muli siyang nilapitan ng masamang tao at tinanong siya kung sino ang kanyang hinahanap. Nag-alala si Risa kung ito ay lasing. Ngunit tiniyak nito sa kanya na hindi ito umiinom, katulad niya. Ipinahayag nito sa kanya na ito ang kanyang silid habang hawak ang kamay niya. Tinanong nito kung nagpapatuloy ba ang kanilang dare. Halos maghalikan na sila, ngunit umalis siya pagkatapos sabihin na hindi niya ito magagawa. Habang naglalakad si Risa pabalik sa kanyang silid, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang kasintahan na si Noah at ganoon din bago siya matulog. Kinabukasan ay sumali siya sa klase at nakita niyang nakaupo sa kanyang tabi ang parehong lalaking nagngangalang Rolando. Habang ito ay nagsisiwalat na ang lalaki ay mula sa partido, ay isang bagong dating din na ang pangalan ay Martin. Nang magtanong ang professor tungkol sa isang romantic book
Inisip niya na ang pag-ibig ay isang transaksyon lamang. Lahat ay mahirap hilingin. Ipinakita ang tamang hanay ng mga kanais-nais na katangian na maaaring i-on at i-off. Sa kabilang banda, kinontra ito ni Risa na tinanggihan ng mga babae ang lalaki sa libro dahil sa hindi magandang pakikitungo sa lumang panahon na kamangha-mangha. Ito ay nagpatuloy sa isang magandang minuto at nakilala siya ni Martin pagkatapos ng klase at sinabi sa kanya na ito ay exciting. At pagkatapos ay umalis. Nagsimula siyang magreklamo kay Rolando dahil sa pagkamayabang nito. At doon ay nagulat siya sa kanyang narinig. Related si Martin kay Rolando. Ang ina nito ay nakikipag-date sa ama ni Martin at halos hindi sila nagpaparaya sa isa't isa. Pagsapit ng gabi ay nagpatato si Stephanie at hiniling kay Risa na magpatato rin. Ibinunyag niya na si Noah lang ang kanyang nakadate at iniisip ng kanyang ina na sila ay magpapakasal balang araw. Bago matulog ay nakita niya si Stephanie na may ilang romantikong sandali kasama ang babae nito at iniiwas nito ang kanyang mukha. Kinabukasan, habang siya ay nagkakape, nilapitan siya ni Martin. Ito ay naghahanap upang magsimula muli at maging kaibigan. Since mutual friend nila si Stephanie. Gustong ipakita ni Martin ang isang lugar sa kanya, ngunit gusto niyang panatilihin ang kanyang distansya. Muntik na siyang maglakad palayo, ngunit nagpa siya na ituloy ang pagsama kay Martin. Ilang milya ang layo nila, sakay sa kotse nito. Ito ay isang lugar na parang gubat. Naglakad pa sila ng konti, kung saan nahagip ng mga mata ni Risa ang isang malaking lawa. Inihayag ni Martin na ito ang kanyang paboritong lugar at hiniling sa kanya na lumangoy. Hinubad nito ang suot na damit at tumalon sa tubig. Hinikayat siya nitong lumusong sa tubig at inalok ang t-shirt sa kanya. Umiwas ito ng tingin habang isinusuot niya yon. Dahan-dahan siya nitong dinala sa tubig at nagsimulang magsaya. Tinanong ito ni Risa tungkol sa taong pinakamamahal nito, kung saan inihayag nito ang kanyang sarili. Napabuntong hininga si Risa at ipinakita ang paraan ng katahimikan. Nakatingin sa kanya si Martin na para bang siya ay isang uri ng ipinagbabawal na brilyante na nakita nito. Sinabi ni Risa na gusto niya itong maging kaibigan, ngunit ipinaliwanag nito na hinding-hindi sila maaaring magkaibigan at dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Pagkatapos ay muli niyang inilayo ang kanyang mga mata, ngunit sa halip ay hinawakan siya ni Risa at nagkaroon sila ng romantikong sandali. Bawat haplos na kanyang nararanasan ay nagpabilis na kanyang hininga. Maya-maya, sabay silang pumasok sa isang bar. Tinanong siya ni Risa tungkol sa kanyang nakaraang buhay, but he decided to pass on the question. Tinanong siya ni Risa kung bakit hindi siya naniniwala sa pag-ibig dahil sa pangyayari sa klase. Ngunit sinabi niya dito na huwag maniwala sa lahat ng sinasabi niya. Samantala, dumating si Stephanie at isa pang kaibigan ni Martin. Kalaunan, ibinunyag niya kay Risa na ang lahat ng ito ay masaya. Ngunit hindi siya nakikipag-date. Kahit sabihin pa ni Risa ang tungkol sa kanila, sa kanyang kasintahan. Medyo nadismaya si Martin pagkaalis ni Risa. Kinaumagahan, sa dorm ni Risa, ay nadatnan niya si Martin na nakaupo sa tabi niya. Ngunit ito ay isang panaginip lamang. Kinabukasan, nakita niya ang kanyang kasintahan na nakatayo sa labas na may dalang mga bulaklak. Hindi siya makapaniwala na naroon ito. Sina Risa at Noah ay nag-join sa isang party ng gabing iyon kung saan nagpa siya si Stephanie at ang grupo nito na maglaro ng sipsip at suntok na laro. Kapag dumating ang turn ni Risa, hindi siya nag-participate kung saan siya at si Noah ay kumilos ng medyo may proteksyon. Nang humarang si Martin at nagsimulang lumaban.
Umalis kaagad si Martin. Pagsapit ng gabi, si Risa ay nanood ng isang pelikula kasama si Noah. Ngunit tila konektado siya sa isang bagay. Nang gabing iyon, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Rolando at pinuntahan siya nito. Nalaman niya na nag-away sina Martin at Rolando at binanggit din ito ang pangalan niya. So, baka matutulungan niya ito. Nalaman niyang nagalit ito sa pagpapakasal ng ama nito sa ina ni Rolando. Binasag nito ang isang baso at nasugatan si Risa nang damputin niya ang basag na baso. Dinala siya ni Martin sa kwarto at humingi ng tawad sa pagtrato nito sa kanya kanina. Sinabi ni Martin na siya ay isang gulo, habang iniisip din ni Risa na isa rin siyang gulo. Nang makita ito, pareho silang nagsimulang magkaroon ng maliit na romantic moment. Ang isang bagay ay humantong sa isa pa at siya ay natulog buong gabi sa kwarto nito. Lumapit siya kay Noah na talagang nag-aalala sa kanya. Pagkatapos niyang makita si Martin na nakatayo doon at alamin talaga kung ano ang nangyayari. Kaagad itong umalis pagkatapos. Pakiramdam ni Risa ay nawalan siya ng kaibigan. Hindi mailarawan sa simpleng salita ang kanyang nararamdaman. Malungkot siya sa buong klase at sinubukang kausapin si Noah. Isang araw, nakita niya si Martin at nagpasya silang mag-usap. Hindi inaasahan ni Martin na makikita niya si Risa. Sinimulang ilarawan ni Risa kung paano umalis ang kanyang ama noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. At ang kanyang ina ay hindi nakayanan ang sakit na iyon. Nandoon si Noah upang tulungan siya. Si Noah ay ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit si Martin ay masigit pa. Isang araw, pinag-stay ni Martin si Risa bago magsara ang library. Nagbabasa siya ng libro habang nakaupo si Risa sa kanyang kantungan. Hinahanap sila ng seguridad at hinahabol sila. Nagtawanan sila habang tumatakbo. Ito ay magiging isang hindi malilimutang sandali para sa kanilang dalawa. Ang kanilang relasyon ay napansin ng kanilang mga kaibigan. Hindi man lang hinintay ni Martin na matapos ang kanyang klase. Pumasok ito sa loob at tinawag siyang maganda. Isang araw, napansin ni Risa na may sinusulat si Martin sa notebook. Gusto niya itong makita, ngunit tinukso siya nito ng husto. Hindi nagtagal, nag-umpisa silang magkaroon ng romantikong sandali. Biglang binuksan ng kanyang ina ang pinto at nakita sila sa lantad na posisyon. Sapat na iyon para magalit ito ng husto. Sinimulan nitong akusahan ang kanyang kasama. Sa tingin ng kanyang ina, ay sisirain ni Risa ang buhay nito dahil sa isang lalaki. Nagsimulang makipagtalo si Risa at sabihin iyon sa kanyang ina. Gagawin niya ang kanyang buhay sa paraang gusto niya at hindi kung paano siya nito gustong hubugin. Nagalit at naging emosyonal ang kanyang ina. Bago umalis, sinabi nito na dudurugin ng lalaki ang puso niya at lolokohin siya nito. Dinala ni Martin si Risa sa isang lugar na pag-aari na kaibigan ng kanyang ama na sa ngayon ay naninirahan sa Italy. Iminungkahi ni Martin na manirahan silang magkasama sa lugar na ito. Isinumpa siya ng kanyang ina, kaya dapat lang na may gawin si Martin. Pareho silang lumipat sa lugar at nagsimulang mamuhay ng isang masayang relasyon. Madalas silang magkasama, nagtatawanan at nag-e-enjoy sa maliliit na sandali. Magkasama silang pumunta sa maraming lugar. Hindi pa rin makapaniwala si Martin na pag-aari niya si Risa sa ngayon. Naniniwala siya na hindi siya karapat-dapat dito, habang si Risa naman ay naniniwala na walang magbabago sa nararamdaman niya para dito. Makalipas ang ilang araw, pumunta sila sa kasalan ng mga magulang ni Martin at Rolando. Pareho niyang nakilala ang ina ni Rolando na si Karen at ang ama ni Martin.
Natutuwa silang makilala si Risa. Ang makitang may kasamang ibang babae ang kanyang ama ay talagang ikinagalit ni Martin at sinubukan siyang pakalmahin ni Risa. Nagsimulang magsalita ang ama ni Martin sa harap ng lahat ng tao. Kahit pinupuri ng ama si Martin, sinabi nito kay Risa na hindi siya ang ama na gusto nito. Nagsimula itong magpaliwanag ng isang senaryo. Nang umuwi sila sa bahay, hindi nila napigilan na gumawa ng isang bagay. Pumasok sila sa silid, kung saan nagpasya si Risa na magkaroon sila ng isang romantikong sandali. Isang araw, tila nakaramdam si Risa ng selos mula kay Melly. Kalaunan ay nag-umpisang magtanong si Melly tungkol sa kanyang kasintahan ni si Martin. Gusto nitong malaman ang higit pa tungkol kay Martin. Ngunit hindi ibinunyag ni Risa ang maraming bagay. Maya-maya ay nag-text si Melly sa phone ni Martin at sobrang naghinala si Risa kay Martin. Sa tuwing tinatanong niya ito kung mayroon itong itinatago, sinasabi nito sa kanya na magtiwala at walang dapat itago. Nabalisa si Risa at gusto niyang tawagan si Martin. Nag-text sa kanya ang isa sa kanyang kaibigan at sinabihan siya na magkita sila sa Videodrome at sasabihin sa kanya ang tungkol kay Martin. Nakaupo siya sa kotse at doon niya nakita si Stephanie at ang kanyang mga kaibigan. Inihayag ni Melly na kasama niya si Martin sa labas ng campus. Inihayag ni Melly na may nangyayari, ngunit hindi ang iniisip niya. Ipinakita ni Melly ang isang video ng araw noong una silang naglaro ng Truth and Dare. Si Martin ay naglakas ng loob na paibigin si Risa. After this happens, he would just turn it off. Hindi makapaniwala si Risa sa kanyang mga mata at lubos siyang nagulat. Sinabi sa kanya ni Martin na hindi ito totoo. It was all before. At totoo ang lahat ng nararamdaman niya. Umalis si Risa at hindi na nag-aksaya pa ng oras. Nang oras na yun, nakaramdam si Risa ng pag-iisa sa buong mundo. Bumalik siya sa kanilang bahay at nadatnan niya ang kanyang ina. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ayaw niyang ipaalam ang totoong nangyari, pero nandoon siya para sabihin na nagsisisi siya. Ipinahayag din ni Risa ang kanyang pagmamahal sa ina at kalaunan ay umalis upang salubungin si Noah na nagtataka. Ipinaliwanag niya na hindi niya ito gustong saktan at kalaunan ay nagtawanan sila. Bumalik si Risa sa universidad at nag-umpisang magsulat ng email para baguhin ang kanyang major mula sa economics tungo sa English. Samantala, hindi makamove on si Martin sa kanilang paghihiwalay at nagsimulang umiyak habang iniisip ang lahat ng sandali na kasama niya si Risa. Hindi nagtagal, nakakuha si Risa ng imbitasyon sa pakikipanayam tungkol sa kanyang internship. Habang nakaupo si Risa sa isang lecture, ay binigyan siya ng isang sobre ng guro at sinabing binigay ito ni Martin sa kanya. Nakita ni Risa na iginuhit ni Martin ang kanyang mga larawan. Binasa rin niya ang lahat ng literatura mula kay Martin, kung saan ipinaliwanag nito na nagbasa ito ng daang-daang nobela at naisip lamang na ang pag-ibig ay kathang-isip lamang. Hanggang sa natagpuan nito ang tunay na pag-ibig. Hindi akalain ni Martin na mauubo siya ng buo sa pamamagitan ni Risa. Hinawakan niya ang kamay nito at nagpaubaya siya kung saan siya dadalhin nito palabas ng kadiliman. Muli ay humingi siya ng tawad kay Risa. Tinanong siya ni Risa kung sino ang babaeng pinakamamahal niya. Ibinunyag niyang si Risa iyon. At dito nagtatapos ang istorya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here
it's been way too long.